Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong pagninilay ngayong ikalawang linggo sa panahon ng 40 araw na paghahanda para sa pagpapakasakit at pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon, o sa madaling salita, ikalawang linggo ng Kwaresma. Muli nating natunghayan kung paano si Jesus ay naghimala sa harap ng kanyang tatlong laging kasakasamang mga alagad. Alam nating 12 ang alagad, ngunit sa kanila meron siyang laging isinasama sa napakahalagang mga bahagi ng kanyang paglilingkod o ministeryo na sina Pedro, Santiago at Juan. At ito po ay ang kanyang pagbabagong anyo matapos nilang akyatin ng isang munting bundok, no? Na ayon sa tradisyon ay nagngangalang Tabor, no? At ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon Jesucristo ay nilakipan din ng pagpapakita ni na Moises at Elias, dalawang tao na kaibigan ng Panginoon sa lumang tipan na kumakatauan sa kautusan at sa mga propeta, no? At dahil dito natuwa si Pedro at para bang wala sa sarili na sinabi na hayaan po ninyo ako magtirik ng 3 tuklong dito upang dito na lang tayo manahan. Ayon niyang matapos yung tinatawag na karanasan kasama sila. At doon ay nilukuban sila ng maningning na ulap at doon may narinig na tinig, "Ito ang aking anak na lubos kong pinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." At pagkatapos sila ay napatinapa sapagkat sila ay nanghilakbot. At nung sila ay magkamalay ay sila ay tumingin kay Jesus. Si Jesus na lang ang nandoon. Napakagandang isipin na sana ang focus natin sa buhay natin sa maghapon at sa magdamag ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sa ating buhay, siya ang daan, ang katotohanan at ang ating buhay. Napakagandang tingnan at ialay ang ating buhay sa bawat umaga na napapagabay tayo sa ating Panginoong Jesus. At alam natin na bagamat tanggap naman tayo ng Diyos at kilala tayo bilang mga makasalanan na sa bisa ng sakramento ng binyag, sa bisa ng pananampalataya ay tayo ay nagkaroon ng buhay bilang mga anak ng Diyos. Gayunpaman, nais ng Panginoon na tayo ay lumago, no? Lumago o maaari natin sabing magbago, maging katulad niya, no? At ito ay idudulot sa atin kung tayo ay magpapaakay sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa maghapon, no? Sa bawat araw, alam naman natin yung mga bagay marahil sa ugali natin na kinakailangan natin gawin o idagdag, o mga bagay din sa ugali natin na kailangan natin tapyasin o alisin. Napakaganda ng pagkakataon binibigay sa ating buhay ng ating Panginoong Jesus, upang magbagong buhay. Sana hindi lang ito kapag 1 ng Enero, kundi sa araw-araw ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos.